Mga ka-sports, welcome back sa ating channel. Isang napakainit at nakakagulat na balita ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa pride ng Pilipinas, walang iba si Kaiju. Imagine ninyo ha, kahit hindi siya naglalaro sa isang malaking international tournament, pinag-uusapan pa rin siya. At hindi lang basta pinag-uusapan, pinupuri pa ng isang high-level European coach. Ano ba talaga ang nakita nila kay Kai at bakit sinabi nilang he's different? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, sa kasalukuyan, ongoing ang East Asian Super League or EASL, kung saan naglalaban-laban ang top clubs sa Asia. Sa finals, nagarap ang dalawang malalakas na kupunan mula Japan at Taiwan, at dito nga na-interview ang head coach ng Taiwan Pilots na si Lorji Camino. Pero mga ka-sports, ang nagkakagulat, out of nowhere binanggit niya si Kai Sotto. Ayon sa report, kahit hindi pa nila nakakalaban si Kai sa EASL, nakukuha pa rin niya ang atensyon ng international coaches. At ito ang mismo sinabi ni Coach Camino: Kai Sotto is different, he's just different. He's the most special Filipino player I saw over the past year. Grabe mga ka-sports, hindi basta-basta ang papuring iyan, lalo na galing sa isang European coach na may experience sa international basketball. Dagdag pa niya, malaki ang potential ni Kai dahil sa kanyang size at skills. Pero aminado rin siya na nasira ng injuries ang momentum ng karera ni Kai. Hindi pa natin nakikita ang kanyang full potential. At ito ang pinaka-importante niyang sinabi: everything will depend on his health. Ibig sabihin mga ka-sports, kung magiging healthy si Kai consistently, malayo ang kanyang mararating. Para sa kaalaman ng lahat, si Coach Camino ay dating nag-coach sa Japan B-League at naging back-to-back Coach of the Year sa Taiwan. Ibig sabihin, hindi po ito random opinion lang. Isa rin itong analysis mula sa isang mataas na basketball IQ coach. Kaya kung siya mismo ay believe kay Kai, malaki ang ibig sabihin nito sa international stage. Ngayon, tanong ng marami, posible bang kunin si Kai ng Taiwan League o baka mas lumawak pa ang kanyang oportunidad sa Asia? Hindi natin masasabi, pero isang bagay lang po ang sigurado: binabantayan po siya ng buong mundo. At ito pa mga ka-sports, matagal-tagal ding walang laro si Kai pero may paparating na. May back-to-back game siya laban sa Yokohama B Corsairs sa March 28 at 29. At mas lalong exciting, magkakaharap niya ang dati niyang team. Kaya siguradong gigil si Kai dito. At perfect opportunity ito para patunayan sa lahat na tama ang sinabi ng mga international coaches tungkol po sa kanya. So dito naman tayo sa PBA. Ball balls PBA, improvement o problema? Samantala mga ka-sports, lumipat naman tayo sa isa pang mainit na usapan sa PBA. Pinag-uusapan ngayon ang performance ng 7'3" import na si Bol Bol. Sa kanyang second game sa NLEX Road Warriors, may napansin po ang fans. Good news, mas naging aggressive na siya sa kanyang opensa, at ito pa, nagawa niya ang kanyang kauna-unahang dunk sa PBA. Medyo nakakagulat no, isang 7'3" player, dalawang laro pa lang bago makadunk. Pero may dahilan yan mga ka-sports ha. Sa mga unang laro kasi niya, puro outside shots ang ginagawa niya. Ngayon lang niya na-realize na may advantage siya sa loob. At kapag ginamit niya ang kanyang height, halos wala talagang makakapigil sa kanya. Pero hindi pa rin mawawala ang problema. Sa depensa, may pagkakataon na hindi po siya nagtataas ng kamay. Kulang po sa effort kapag pagod at hindi consistent ang kanyang hustle. At alam nyo naman, kahit pagod ka, simpleng pagtaas lang ng kamay, malaking tulong na yun sa depensa. At dahil dito, nakakapuntos pa rin ang kalaban kahit advantage niya po ang kanyang height. May mga moments pa nga na napapahiya siya sa perimeter defense. Kahit malakas ang lineup ng TNT, nahihirapan pa rin silang dominahin ang laro. Ngayon, ang malaking tanong mga ka-sports, ilang games pa ba bago siya mag-adjust sa physicality ng PBA? Dapat na bang palitan ng TNT si Bol Bol? Para sa akin mga ka-sports, malaki ang potential po ni Bol Bol. Pero kailangan siya ng consistency, effort at energy po sa kanyang depensa. At sa kabilang banda, si Kai Sotto naman, kahit hindi naglalaro sa EASL, pinupuri ng international coaches. Dalawang big men, dalawang magkaibang sitwasyon, pero parehong may malaking pressure. Kayo mga ka-sports, ano po sa inyong tingin? May mga future ba si Kai sa international stage o dapat bang bigyan ng chance si Bol Bol sa PBA? I-comment nyo lang po sa ibaba. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share sa mga kaibigan nating solid basketball fans. Maraming salamat mga sports. Laban Pilipinas puso, ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball,
habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!